Yon. So, ang atin pong ginagawa kanina is pag-aralan kung ano po yung mga itsura ng mga valvula. Sa iba po, understood na nila yung valve at saka po yung kanilang mga cylinders. Pero sa mga magi-start pa lamang po, ganito po yung symbol ng cylinder. Makikita po natin doon sa iba, ganito po yung itsura niya o yung symbol niya. Ginagamit din po natin yung, yan, ganyan po yung ano. Pagpasensyahan nyo at hindi maganda yung pagkakadrawing, pero yan po yung itsura. Tapos meron po tayo ditong tinatawag na ano, na directional control valve. Ganito po yung itsura niyan. May mga iba-ibang configuration ng valve. Mamaya pag-uusapan natin kung paano. So, yan yung valvula. Meron po tayong tinatawag na mga direct control o kaya indirect control. So, sa indirect control po, pwedeng hangin din yung nagpapagana sa kanya. Pag po pure pneumatic siya. So, pwedeng spring return yan. Pwede ding hangin yung magpabalik. So, ano ba yung ibig sabihin ng pagpapabalik or paano i-activate or i-actuate? Ito pong mga pinapakita ko sa inyong figures o dinodrawing ko. Lalagyan po natin siya ng label. Kagaya po ng paglalagay po ng label dun sa kaninang mga circuit diagrams. So, lagyan po natin ng push button na ganyan. Yan. Tapos, sa pinakabandang huli niyan, meron tayong air supply unit o yung atin pong air service unit. So, parang ganyan yung itsura niyan. Then, meron tayong supply. So, yan po yung compressed air na supply natin. So, sa atin pong ginagawa, ito po yung tinatawag natin na power elements. Lalagyan ko po ng guhit. Power elements. Yan yung mga cylinders po natin. Tapos po, ito naman po mga directional control valve. Tinatawag po natin na control elements. Tapos meron tayong mga directional control valves yan. Tapos meron po tayong tinatawag na switching elements. Yan po yung mga push buttons natin. Mga pedals. Tapos levers. Depende kung ano pong gagamitin natin na switching element. Tapos meron tayong tinatawag na supply element. Ito yun. Magkasama na po itong dalawang to as supply element. Medyo ang bagal lang nung response nung ano. Pero kita naman po yung aking sinusulat. Ano po? So, meron po tayong tinatawag na supply element. Tapos sa gitna po niyan, sometimes meron po tayong tinatawag na mga processing element. Meron po yung mga parang shuttle valve. Wait lang. Drawing po natin ng black. So, meron tayong tinatawag na mga OR valve, shuttle valves, or kaya naman mga dual pressure valves. So, yan yung yan po yung pwede nating maging valves. Pwede po tayo magdagdag pa dito ng konti. Sige lang po. Ano po yun? Ay sige po, ingat po sa trabaho. Pwede nyo pong sundan yung atin pong video
sa pamamagitan po yung atin pong lesson sa pamamagitan po ng mga video. Okay. So, ayun po, next po natin na pwedeng maging element ay yung atin pong tinatawag na control element yung isa processing element, yung isa ay switching element, ito ay processing element natin. Processing element. So, kapag pure pneumatics, ibig sabihin, wala tayo pang ginagamit na electricity. Pwede na nating kontrolin yung ating pneumatic cylinder. So, yung pneumatic cylinder natin, galing yan sa compressor. Ito mga compressor natin, tong supply element na to. Tapos yung compressor natin, meron siyang, yung kanina sinabi na pwedeng i-regulate mo yung ipapasok mo dun sa iyong mga equipments na hangin. So, merong pressure regulator na pwedeng gamitin. So, may tanong kayo about this one, yung akin pong i-discuss na ito, part na to. So, okay na, sabi ni Sir Bon. Thumbs up si na Sir. So, kung wala po kayong tanong dyan, dako tayo dun sa ating ginagamit na software. So, punta tayo dito sa software natin. Mamaya natin ito babalikan. Dako tayo dito sa ating software. So, dito sa software natin, may makikita ka ditong cylinder, double acting cylinder. Ayun, pwede mong i-drag and drop lang yan. Parang naglalaro nga lang talaga. So, ito pwede mong lakihan ng konti. I-control lang. Sir, paano po yung pinalalaki? Yung hold mo lang yung control. Tapos pag gusto mo siyang ilipat, idadrag mo lang siya. Yan, para medyo maganda ang datingan niya. Tapos, yung valve na sinasabi, 5 two-way, 3 two-way, 4 two-way, may maririnig kayong ganyang mga valves. Ito yan. Meron kayong tinatawag na 2 two-way valve. So, ano ba yung 2 two-way valve? Pag 2 two-way valve, mapapansin mo, babalik tayo dito sa aking ito. Pag sinabi nating valve, ito ay 2 two-way kapag dalawang ports, yan ay 2/2. So, pagka ito ay dalawang ports, ito naman ay dalawang way. Ano yung way at saka ports? Itong 2 two-way, nakaganyan siya kasi ang number ng way ay itong part na to. Kita ba? So, yan yung number ng way. 1, 2. Okay? Yung number ng ports, ito yan. 1, 2. So, kapag tiningnan natin yung sa kabila, ito yan. 1, 2. So, dalawang port, dalawang way. So, 2 two-way valve. Sir, paano po yung 3 two-way valve? Okay, sige. Anuhin natin yan. Ito yung 3 two-way valve. 3 two-way. So, ito, papaganon, tapos papaganito. So, ito yung 1, para sa, di ba ang 2 niya, way pa rin, 3 two-way. So, ito naman yung number ng way, 1, 2. Number ng ports, asan na number ng port dyan? Ito, 1, 2, 3. So, ganyan yung number ng ports at saka number ng Sir, paano yung 4-4-way valve? So, 4-4-way valve. Yung 3 two-way valve, kalimitan ginagamit siya for switching. Mapapansin mo dun sa ginawa kong drawing, ay yung mga switching element, 3 two-way valve. Yan Yan parang 3 two-way valve, 3 two-way valve, 3 two-way valve.
Tapos yung ginamit nating switching element ay 4 two-way bulb. Ito oh. 5 two-way bulb. Na. So, sir, paano natin malaman kung 5 two-way o 4 two-way ang gagamitin natin? So, 4 two-way bulb at 5 two-way bulb, ginagamit natin yan sa double acting cylinder. So, 3 two-way bulb, pwedeng gamitin natin yan sa switching element o kaya naman single acting cylinder. Ulit. Pag 4 two-way bulb or 5 two-way bulb, ginagamit natin yan para sa double acting cylinders. Pagka naman 3 two-way bulb, ginagamit naman natin yan sa switching element or single acting cylinder. Ano yung single acting, sir, at saka double acting? So, pinakita kanina doon sa video na merong double acting cylinder na pwede mong i-hold yung pressure doon sa kanyang extended position using a bulb. Pero mamaya pag-uusapan natin kung paano yung bulb na yun magagamit. Na isang supply lang, makakapag-extend na siya na naka-hold na yung bulb mo. May tanong po kayo sa part na yun? Wala pa? So, wala pa po. At ito po yung 4 two-way bulb. Ito naman po yung kanyang isa pa. So, yung direction ng arrow, yun yung direction ng flow ng hangin. So, kung siya ay pneumatics, hangin. Pag hydraulics, tubig, yung traditional tubig, pero langis. No? So, natural oil. Ito yung kanyang bilang 1, 2, 3, 4. So, yan yung bilang niya. Sunod, 1. Tapos, ang 2 natin ay 2. Saan ang 3? 3, 4. Parang baliktad. Ito yata ang 4, itong 2. So, either way, yan ay tinatawag na 4 two-way valve. Okay. So, punta tayo dun sa ating lalaruing software. Balik tayo dyan. Ito ay two-way valve. So, kukunin natin dahil double acting cylinder ang ginamit natin dyan. Gamit tayo ng 4 two-way valve. Ay, 5 two-way na kaya gamitin natin, sir. So, 5 two-way naman, ano pagkakaiba ng 5 two-way sa 4 two-way? Yung 5 two-way valve, ganito yung itsura niya. Sir, ang dami na po ng mga ports. Parang nalilito na ako. Hindi, ano lang yan. Pwede mong sabihin, pwede mong idikta na lang. Ang gagamitin natin, 5 two-way valve o 5 two-way valve kasi mas madami siyang exit port. Mas madami siyang outlet or vent. So, mas okay na gamitin natin si 5 two-way valve at mas common siya at mas madaling mabili. And 5 two-way valve para sa double acting cylinders. So, 5 two-way. Sir, 5 two-way valve yung ginamit ko sa double acting. So, tama na po yan. Pero sir, wala ako nung nakikita nung saan ko isasalpak. So, itong mga makikita mong mga parang na yan, pwede mo yung lagyan ng hangin. So, yan o. Idediretso mo lang yan dyan. I-click mo, tapos i-hold mo, parang idadrag papunta doon sa kabila. So, double click lang para maglagay tayo ng manual niya na sabihin na natin na push button. Sabihin natin push button manual. Tapos, spring return, ganyan. So, spring return, makikita mo doon sa left actuation. Ganito yung right and left actuation. Babalik ako doon sa drawing. So, right and left actuation, ganito. So, itong 5 two-way valve mo, o kung ano man ang valve mo, meron niyang, alam nyo naman ang left at right. Ito ang left. So, meron kang left actuation na push button. Meron kang right actuation na spring return. So, kunyari, ganyan yung 5 two-way valve mo. So, kapag nilagay mo siya dun sa ating ginagawa, 5 two-way valve na yan,
double click mo lang, magkakaroon ka na ng access kung lalagyan mo ba siya ng push button, nandito yung manual, push button, tapos spring return nandito. Click mo lang yan. Then, check. So, yun, magkakaroon ka na ng ganitong configuration. Sir, ano pong ginagawa dito sa 1? Mapapasin mo yung 1 nakaturo dito sa supply element. Yan yung lalagyan mo ng nitong compressor, yung number 1. Laging number 1, uy, gusto ko yan ha. Laging number 1 yung ating lalagyan ng compressor. So, yan yung compressed air. Parang ito yung simplified version lang para mapagana natin. So, lilipat itong position na to papunta dun sa kabila pag press natin tong push button. Yan yung niya. Yan yung niyan, trabaho niyan. So, kapag press natin to, lilipat para mag-extend. Isa pa. Pag press natin to, lilipat, mag-extend. Kita? So, kayo nga, testingin nyo nga dyan kung meron kayong ginagamit. So, ganun yung ating gagawin. So, kapag press natin to, mag-extend siya, release, magre-retract. Yun lang yung gusto natin gawin, pero ang dami-daming mga sinabi. Kasi pwede tayong maglagay ng electricity dyan. So, next time, electricity yung lalagay natin. Pero sa ngayon, ilalagay lang po muna natin ngayon is yung mga basic. So, stop muna natin yan. Double click. Sir, paano natin lalagyan ng ginagawa mo kanina nandun sa sinulat mo? So, pwedeng, ito nakalagay, pneumatically. Ito yun, yung parang may dash line. Kabila, pneumatically, may dash line din. So, i-ano natin. Pag ganyan, yung may double actuation, wait lang Pag may double actuation na, pwede na tayong maglagay ng kanyang push buttons. So, push button natin, click lang natin to, i-drag lang natin yan dyan, click lang natin to, i-drag lang natin doon sa kabila. So, kapag tayo ay naglagay ng push button dito, meron din yan, syempre, yung supply. Sabi ko, yung number 1, isusupplyan lang natin. So, sa pag-supply natin na yan, ilalagay natin yung pinaka-output niya dito sa kabila. Output nito dito sa kabila. So, kapag nag-push button tayo dito, manual push button, spring return, pag chinek natin yan, ito rin, manual push button, pag chinek natin tong spring return, in-okay natin, magkakaroon tayo ng ganitong configuration. Tanggalin natin yung spring return dito sa kabila para hindi siya kusang bumalik. Ang magpapabalik sa kanya ay tanging hangin. Hindi spring return. Wala siyang spring return ngayon, puro hangin lang. Hangin yung magpapa-extend para mabigyan siya ng hangin papunta dun sa cylinder, hangin din yung magpapa-retract. Okay? Thumbs up naman dyan kung naintindihan yung part na yon. So, click lang natin tong part ng ng atin pong play, then check okay. Yes. Ang ibig sabihin nun kasi naghahanap siya ng silencer o kaya naman ng sucker or buffer. Hindi na natin lalagyan. So diretso na siya kasi alam naman natin yung components. So click lang natin tong na yan. So mag-extend siya. Napapansin mo, momentarily bumalik yung yung ating spring return na push button. Pero hindi bumalik yung cylinder, naka-hold siya. Babalik siya pagka prines to. Isa pa para sa mga pe-press natin yan para mag-extend, pe-press natin to para bumalik. Okay? So, sir, gusto ko sana makontrol natin yung pressure na pag-extend retract kasi masyadong mabilis. Pwede yan. Extend lang natin, tatanggalin lang natin to, papalitan natin to delete natin yan. Dalawang yan, lalagyan natin ng parang gripo, ano nga yun? Flow control valve with needle or yung ating flow control valve. Yes pa? Yes pa, meron ako narinig kay sir. Yes, pwedeng pang bleed pero
Yan. Pwede nating lagyan ng flow control valve. Meron tayo dito flow control valve. So, hahanapin ko lang. Ito, meron dito throttle valve. Yan. So, i-ano lang natin yan. I-align lang natin o rotate lang natin vertically. So, tapos, copy-paste lang. Copy-paste. Magkakaroon na ulit tayo ng panibagong isa pa. So, lalagyan natin siya dyan. Iko-control naman natin yung bilis. So, ito magko-control ng bilis ng pag-extend. Ito naman yung magko-control ng bilis ng pag-retract. Pero somehow, makokontrol nila ang isa't isa kasi isa lang naman yung magiging pressure niya. So, gawin natin mga 30 o 25. Sige nga, anong makokontrol? Yung pag-extend o pag-retract? So, pag tinignan natin, nagbabagal na siya. Kasi medyo pinihit natin, kumbaga, para nagkaroon ng gripo. Pinihit natin yung ating flow control valve. Tapos, yan. Tapos pagbalik, mabagal din. Alam nyo kung bakit? Kasi doon din ang balik niya eh. Doon sa may 24 na yun. Pero kung gusto natin na mas mabilis, tanggalin natin. Yan, di ba? Somehow, magkakaroon ng, yun nga yung sinabi ko na, somehow, isa lang yung pinihit natin, dalawa silang magbabalik. Kung ito kaya yung ating, yung ating lagyan, yung isa hindi, tayo mag-eksperimento kasi syempre somehow gusto natin mapaglaruan eh. Yan. Lagyan natin to. Iyon. Ito kaya, kung dito natin nilalagay, ano kaya ang mag-extend, ano kaya ang mabilis? Ang bagal ng pag-extend. Kasi restricted siya dito eh. Parang napigilan. Pero yung pagbalik, pag-retract, tingnan natin. Yan. Sabi ni Sir Bon, pag-retract daw. So, subukan natin yung i-retract. Mabagal pa rin. Kasi, iisa rin nga yung hangin. Oo. Di po may trap na pressure? Yes, sir. Same. Tama. May mga tumama. Same talaga. So, ang meron tayo is what we call flow control. Yung may sinasabi si sir na parang parang quick exhaust valve daw para mas makabilis siya. Pwede rin si sir. Okay yun. Meron tayong tinatawag na quick exhaust valve dito. Pero later natin yung pag-usapan. Paano naman yung pag-control? Well, itong part na to kasi hindi na natin masyadong itinatakel kasi nga gusto lang natin malaman na merong ganitong element. Flow control valves. So, wait lang. So, meron tayo ditong flow control valve with check valve. So, paano ba yon? Isang way lang yung nag-freeze po. Hindi po, nandito pa rin ako. Ito po. Okay na po. Hindi, ako lang po siguro yun. Hindi ko ginagalaw. Okay. Baka po yung internet connection nyo. So, atin pong okay yung aking internet connection. So, ari po, meron po tayong tinatawag na flow control valve with asa na yun? Nawala. Wait lang, hahanapin ko pa kasi hindi ko alam kung naririto yun or hanap ako dito sa version 2. Eto. One-way flow control valve. Ay, ayaw niya. Stop ko muna. Tapos ito. So, yan yung ating kailangan. So, yung flow control valve na yan, merong check valve. Yun. So, yung check valve na yun yung magre-restrict. Alin lang yung gusto nating pa-extendin or ipa-retractin ng mas mabilis. So, kung gagawin natin siya ng ganito. O yan, hulaan ulit natin. Ano kaya ang mag-extend? Ano kaya ang mag-extend o magre-retract ng mas mabilis? Alin kaya? Mag-extend o magre-retract? Alin lang mas mabilis? So, sige nga, comment. Alin dyan? Mag-extend o magre-retract? So, comment. Tinatakot nang mag-comment. So, retract daw, sabi ni Sir Picayo. Mas mabilis yung extend, sabi naman ni Sir
Ano, Kuweto? Extend naman, sabi ni Sir Kuweto. So, tingnan natin. Depende yan sa kung saan nakaharap yung ano, yung yung inyong quick exhaust valve. Gawin natin ulit 25 para medyo ano. So, click natin 'to. Mabagal yung pag-extend. And yung pag-retract ay yun ang mabilis. So, tama sa mga nagsabi ng retract ang mas mabilis. So, yun po ang ano. Pero, yun nga, since tayo naman lahat pinag-aaralan natin, maganda yung pinaglalaroan naman natin. Hindi naman na rin sasabog kahit anong ilagay mo dyan na elements, pwede yan. Pero syempre, take in charge na kung anong element yung nilagay mo dyan, medyo, or kaya naman take into consideration na kung ano ilalagay mo yung element dyan, meron niyang ka-partner na physical element, yung totoong ano niyan, totoong itsura niyan sa person sa in person. So, yan yung ginagamit nating standard. Ang standard na yan is DIN ISO 1219A. So sa sa mga nagno-pneumatics, ito yung parang ginagamit lagi natin na symbols. So, balik tayo sa ating ginagawa kanina. So, sir, ito po kasing pinakita nyo sa amin is extend retract na wala pang, parang iisa lang ang cylinder. Pag dumating tayo sa pag-aaral naman ng pneumatics natin, pwede natin siyang pabalikin ng kusa. Sir, ano po yung ibig mong sabihin? Ito kasing iyong cylinder, pwede siya na magbalik ang tinamaan niya is switch o yung mechanical switch. Tawag ng iba limit switch pagka electrical, 'di ba? Photoelectric switch pagka electrical, pagka meron ng involved. Pero pagka pa lang siya, purely pneumatic, so pwedeng ganito, lever yung gagamitin natin. Mechanical yung magpapa-switch sa kanya. So, tatanggalin natin yung pagiging manual, tapos mechanical. So, ito yung mechanical. So, click lang natin tong okay. Yung mechanical, dito siya ang totoong posisyon nandito. Pagka tinamaan siya ng cylinder, babalik siya ng kusa. Sir, paano po ba 'yon? So, ito, maglalagay tayo dito ng tinatawag natin na distance rule. Yung distance rule, kung saan mo ilalagay yung position nitong roller. Balik tayo sa sinasabi ko. Sir, paano ba yun? Ibabalik natin yung position ng roller. Saan po natin ilalagay yung position ng roller? So, i-click lang natin yan. Maglalagay tayo ng label. Ang ilalagay nating label dito, kunyari, A1. A1, parang singer yun So, A1. Ang ginagamit kasi natin, A0, A1. So, A1. So, yun yung gagamitin natin dito. Pag nilagyan mo ng label dito, magtatanong siya ng label. Anong label ko? A1. Nasaan siya? Mula daw sa 0 mm hanggang 100 mm. Kung extended position yung gagawin natin, 100 mm yung gagamitin natin dyan. So, i-okay lang natin yan. Nandun yung A1. Kumbaga, yun yung tagging ng A1. Nakatag ka na mag-e-extend siya, tatamaan niya yung A1. So, plus lang natin to. Okay. Tapos, yes lang natin yan. Pag clinic natin to, syempre yun yung ngayong mabagal. Nakita niyo yung mga direction ng arrow? Tapos, babalik. Yun. Nagpabalik siya ng... Hindi ko yung pinindot So, babalik siya ng kusa kasi naglagay ka ng label or tagging na yung inyong cylinder would be retracted after ma-detect niya o matamaan niya yung atin pong mechanical na switch, which is pneumatic din yung kanyang configuration.
So, balik tayo sa ating drawing board, no? Balik tayo dun sa ating drawing board. Pahinga muna tayo, mga 5 minutes siguro, no? Bago tayo bumalik sa ating drawing board. Okay lang? Kasi may isesend akong 5 minutes, 5 minutes. We'll have a 5-minute break para sa inyo. Inom muna kayo ng tubig, CR muna kayo, o ano muna kayo, makipaghuntahan muna kayo. Medyo i-digest nyo muna. So, yan, okay. I will be back in 5 minutes.
Okay. So, balik tayo dito sa ating sa ating ginagawa na na pag-aaral ng pneumatics. So, itong simpleng circuit na to na binuo natin, na siya, parang magandang foundation na siya para maintindihan mo na, okay, pwede pala tayong mag-control automatically ng ating machines. Paano naman sir kung gusto natin na na dalawa yung cylinder na gusto nating i-control? So, medyo komplikado na yun sir yung dalawa na yung magiging natin, yung i-control natin na cylinders. Merong parts na pwede naman nating lagyan ng dalawang cylinder. Papakita ko lang sa inyo, then siguro mas focus tayo dun sa paano natin lalagyan ng electricity. So, papakita ko din sa inyo yung paano lagyan ng electricity. Sa ngayon, maglalagay muna tayo ng yon. Maglalagay muna tayo ng ganitong senaryo. Yung cylinders natin, kunyari dalawa. Gusto nating yung isang cylinder mag-extend muna. Ito muna. Yes po. Sige po, Sir Sir Sam. Okay, sorry. Ba yan? Ako? Tawag doon. Salita ko ng salita dito. Hindi ko pala tama. Thank you. Sorry na. Sir Louie, off muna ako sa trabaho. Pasok muna. Okay, sige. No worries po. So, entire screen, share. So, sorry sa nadala ako ng paglalagay. So, ito, meron tayo ditong cylinder 1. Tapos, meron tayong gagawing cylinder 2. So, cylinder 2. So, tatawagin natin silang A and B. So, si A at si B. Tapos, pag naglagay tayo ng actuation, yan, si A at saka si B. Pag naglagay tayo ng actuation, lalagyan natin siya ng dalawang 5 two-way bulb. Yan. 5 two-way bulb. So, dalawang 5 two-way. Tig-isa, syempre. Yung isa, magkocontrol dun sa isa. Oops. So, yung isa naman, magkocontrol dun sa letter B. So, tawagin natin yung magkocontrol sa letter A ng gawin natin ganito. Gawin natin ganito yung gawin natin ganito yung circuit natin. Yung isa, magkocontrol sa A para mag-extend, tatawagin natin A+. Yung isa naman na magkocontrol sa B, gagawin natin B+. Oh. Okay. Sorry. Sa A- pala. Sorry. Yung magkocontrol para bumalik siya, A-. Ito naman, ang i-control naman niya is B+. Para mag-extend yung B. Ito naman, para mag-retract yung B. Yun. So, lalagyan mo siya pareho ng linya para dun sa hangin. Ito namang linya na to para dun sa, itong linya na to, para naman dun sa kanyang, hangin pa rin siya, pero para dun sa kanyang controls. Ilalayo lang natin ng konti kasi masyado silang close. So, itong part na to, yung switching element natin, hindi pa natin determined.
Sir, paano ba magkaroon ng switching element nun? Eh, hindi natin alam kung paano gagawin natin. So, ganito yung gagawin natin. Gagawa lang tayo ng tinatawag natin na displacement step diagram. Displacement step diagram. Uy, parang bagong ano yan, bagong... Sir Louie, may inspection lang po ako, may re-record recorded session naman po ito. Yes sir, meron po tayong recorded session. So, balik po ako dito. Yung pong ating displacement step diagram, ganito siya. Gagawa tayo ng diagram na meron nakalagay dito. Ang gusto nating ang ating gustong gagawin is A plus, ibig sabihin mag-extend yung A. Pagka-extend ng A, mag-extend yung B. O, di ba? Pag nag-extend yung A, saka mag-extend yung B. Tapos pag nag-extend yung B, saka babalik yung A. Saka babalik yung A. Tapos pag bumalik yung A, saka babalik yung B. So, ganyan yung mangyayari. Sir, paano yun? Ulit-ulitan. So, pag nangyayari ito yung A, itong kaliwa ko. So, A, mag-extend, saka pa mag-extend yung B, saka babalik yung A, tapos babalik yung B. So, tag niyan, displacement step diagram, kasi meron kang diagram kung saan pinapakita mo yung sequence niya. So, yun yung ating gagawin. So, para dun sa pneumatics. So, kunyari, meron tayo dyang, naglagay tayo dyan ng start, push button. Yun. Start push button natin, magpapa-extend dun sa A natin. Ibig sabihin, yan yung magpapa-extend ng A. Lagay natin dito. Meron tayong start push button. Yun, start push button. O, push button natin. So, lagyan natin siya ng ganyan, lahat. Tapos, yung magpapa-extend sa B, galing sa A. Ano yung galing sa A? A1. Ano yung A1, sir? So, yun yung A1. Ano yung A1? Di ba meron ka ditong A1, meron kang A0. Maglalagay ka ng palatandaan, ito yung nag-extend sa A, ito yung matatamaan niya. So, A1. So, yung A1, yun yung mag-activate nung B plus mo. So, ganito ka lang, punta ka lang dito. Yung A1, di ba nagkwentuhan tayo about dun sa lever. So, yun yung lever natin. Yan yung magiging A1. Diba? Yun yung nagpa-extend sa B. Diba? A1. Lagyan natin ng mas maliit na letter para maano lang. So, A1, yun yung nag-extend sa B. So, lagyan din natin to ng hangin. Lagyan din ng hangin yung lahat ng 1. So, ano naman yung magpapa-retract sa A? Galing sa B1, meron kang tatamaan na galing sa B, nag-extend yung B mo, natamaan niya si B1. Ito si B0. Ito si B1. B0 and B1. So, ito yung B1 mo na nagpa-retract sa A. Ayun, niretract ng ng B1 yung iyong A0. Hindi ko alam kung nakikita nyo ng malinaw dyan. So, ito. Meron kang B1, niretract niya yung A minus mo.
Siya yung nagbigay ng hangin dun sa A minus. Tapos, yung sunod natin, yan, sabi ng iba, ano ba yan? Ang hirap na. Hindi, madali lang yan. Huwag kayong mag-alala kasi meron tayong displacement step diagram na susundan natin. So, sir, ano ba yan? Ano ba yan, sir? Ang hirap na. Hindi pa. Mayroon pang kasunod yan. Sa umpisa lang yan mahirap, tapos pahirap na yun ang pahirap. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Sa umpisa lang yan mahirap, tapos maintindihan natin ang husto yan. So, subukan natin siyang ilagay sa ating circuit mamaya. So, meron tayong A minus. Yung A minus natin, merong A0 natatamaan. Ayun o, kapag nag-retract siya, pag nag-retract itong cylinder natin, babalik yon papunta dun sa A0. So, ayun. So, yun yung magpapabalik naman sa B. Magpapabalik naman sa B. O, wala na. Okay lang naman. Na bumalik na siya. So, nakabalik na yung B mo sa position. Okay. So, bumalik na sa position ng B, 0. Pero, di naman natin kailangan si B 0. Kaya mamaya, kung pwede, gawin natin siya na extend retract siya ng kanya. Mamaya natin yan gawin doon. Pero, ang nagpa-retract sa B0 ay A0. So, ito yung A0. Sama natin yan dyan. Sir, bakit ang daming linya? Lahat ng mga linyang to galing sa compressor. So, itong mga linyang to, wait lang, antayin lang natin yan. Yun. So, gawin natin yung ating circuit na to. Sir, sige nga, subukan nga natin. Oo nga, medyo hindi ko rin sure kung gagana siya kasi syempre kailangan natin ng practice. So, subukan natin siyang paganahin dito sa ating ito. Fluid sim. So, meron na tayong A, meron na tayong patayin muna natin to. So, ang gagawin natin para hindi na tayo gumawa ulit, copy paste na lang natin yan. Copy paste. Yun, dalawa na. Tapos papalitan na lang natin. So, di ba meron tayong ganitong circuit? Nakalagay dito sa circuit na to, start B1, A1, A0. Yan lang naman eh. So, start B1, ito yung gagawin nating A1, saka A0, nasa 0. So, meron tayong A0, A1. Dito naman, papalitan natin to ng B0, ay 0. Ito naman, B1 ay 100. So, i-okay lang natin yan. So, sa mga nandyan, sino yung gagana yan? Sabi ni Sir Bon, gagana yan. Okay. So, papalitan natin to ng ginawa nating ito. B1. So, thank you sa cheering. So, B1. So, B1. Okay. Tapos, ito, papalitan natin to ng actuation. Instead na manual, gagawin natin tong ganito, mechanical. Tatanggalin natin yung, lalagyan natin siya ng label. Ang label niya ay A1. So, ito naman A1. So, okay. Tapos yung isa A0. So, ito naman A0. So, subukan natin.
So, pag nakita nyo dun sa ano, dun sa simulation, pag nakaganito siya, ibig sabihin nun, may nakatama sa kanya. So, testingin nga natin to. So, ang sabi natin, ang kailangan daw niyang gawin is A plus, B plus, tapos ay B minus, A minus, ano bang sequence natin? Ang sequence natin ay A minus, B minus. So, AB, AB. So, subukan natin. A, medyo nagtagal kasi hindi nga pala natin na ano. A, tapos B, you know. Tapos A, B. Yun o, tumama, di ba? So, isa pa. A, mag-extend yung A. Palakpakan, parang ano thank you. Nasa libro naman yan, pwede naman nating pag-aralan. So, A, tapos B, tapos A, B. Okay. So, ganun siya. And sa pneumatics, ganun yung ginagawa natin. Nagkakaroon tayo ng sequencing para makuha natin yung part ng, kunyari, dalawa yung cylinders na kailangan natin. So, consider natin yung position nung retract at saka nung extended position. So, after securing na ito pala yung position ng bawat pwede natin gawa ng displacement step diagram. Meron akong disclaimer. Hindi lahat ng ng sequence gagana sa kanya. Paano kunyari parang ganito, A, B, B. Parang A plus, A minus, B plus, B minus. Sa sequence na yan, hindi siya nagana kasi nga, kailangan natin ng tinatawag na cascading method, which is, kapag naglagay pa tayo ng panibagong pilot element o yung control element, pwede tayong mag-control ng ibang mga lines. Yun yung tinatawag natin na cascading method. Which in our case, siguro focus tayo sa electrical niya. Hindi dun sa pneumatic lang. Kasi meron talagang subject na pneumatic, electro-pneumatic, hydraulic, electro-hydraulic, and fluids dun sa ating mga subjects na medyo matagal siya. Baka hindi na tayo matapos. Baka hindi na natin naintindihan yung ibang mga theories o hindi natin nakuha yung ibang fundamentals dahil naubos yung kagagawa natin ng kagagawa ng mga circuits. Yun nga. Stop share ko lang muna to kasi tapos na tayo dun sa part ng fundamentals ng pneumatics tapos medyo magkwentuhan tayo. Then, i-process lang natin.